Again, Matthew chapter 27, verse 46. Sabi ito, and about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, why thou hast forsaken me. And the next verse, John 19, verse 28, 29, and 30, ang sabi ito, after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Now that there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar, put it upon hyssop, and put it in his mouth. Verse 30, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Ito hindi ko po nasabi. And yung last verse is Luke 23:46. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Let's pray. Lord, nandito po kami kay Panginoon para kami ay mag-aral ng inyong salita. At naway Panginoon, tulungan niyo po ako bilang kagamitan. Masambit lamang po ang mga salita na mula sa inyo na tama po ayon sa inyong kasulatan. Gabayan niyo po ako at gamitin niyo po ako ng lubos para hindi ko po gamitin ang aking sariling lakas. Salamat Panginoon sa pribilehiyo na gagamitin niyo ako at ganoon din po bawat isa sa amin. Maraming salamat, kami po ay makakanig ng inyong salita. Naway Panginoon mula sa aming puso ay talagang maging bukal na kami ay maririnig to, papakinggan ito, ilalagay namin sa aming puso at mula doon sa aming puso sa buong pagmamahal ay gagawin namin sa inyo at kung maaari ay ipalaganap din namin sa pamamagitan ng aksyon at ganoon din po pamamahagi po sa pamamagitan ng salita sa ibang sangkatauhan. At naway Panginoon, patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin at kung maaari talagang tulungan niyo kami na hindi na magkasala laban sa inyo. And we also pray din Panginoon sa mga hindi paligtas o hindi alam kung ano yung kaligtasan. Naway sa oras po na ito, pakikinig po ng inyong salita, sila po ay makakilala kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon. At ipinapangalangin namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, po tayo. Good morning. Ngayon po ay September 14, 2025 and welcome ulit sa True Vine Baptist Church. Okay. So, dito po last week, pinag-aralan po natin yung first three, which is forgiving the unlearned. Yung first, Luke 26:34. Forgiven with grace, Luke 23, verse 43. Female are not second-class citizen, which is John 19, verse 26-27. And nasa paang-apat tayo ng huling salita ni Jesucristo. Ba't wala yun? Sabi ko, pag wala nang aalis eh. Okay. Sabi dito, sa Matthew chapter 27, verse 46, and sabi, and about the ninth hour po, pag tinignan nyo po yung orasan, nagsisimula po iyan sa kanila ng alas 6 ng umaga. Okay? Alas 6 ng umaga yan sa mga Israelita. Yung pagbuka. Sunrise, no? So, 9th hour yan. 6, 7, 8, 9. Ang panginan yung 9th hour sa atin ngayon? Alas 3 ng hapon. Kaya sinasabi nila na si Kristo ay namatay ng mga alas 3 ng hapon. Bakit? Kasi nakasulat dito sa kanyang salita. So, alas 3 ng hapon, sabi ganun, si Jesus ay umiyak. Ang umiyak dito, ibig sabihin, talagang sinabi niya na malakas. Umiyak siya ng malakas na boses. Sinasabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Okay? O sa ibang salita, that is to say, sinasabi, ang aking Diyos, bakit mo ako? Ano yung forsaken sa Tagalog? Pinabayaan. Diba? O, tingnan nga natin, forsaken sa Tagalog. Pinagkanulo ba yun? Tinalikuran, parang forsaken, tinalikuran, di ba? Let's see dito saan sinabi sa Tagalog. Pinabayaan daw eh. Pero mas malalim sa pinabayaan to. Yung talagang ayaw niya. Ayaw na kay Jesus. Parang ganun yung nangyari. Bakit ayaw mo na sa akin? Di ba? Bakit parang inalis mo na ako? Ganun. Forsaken. Diba? Pinabayaan daw. Ngayon, itong mga bagay po na ito ay napaka-tindi. At ito ay ginagamit ng ibang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Kasi si Kristo ay Diyos. Na talaga siya ay
Hindi Diyos. There's forsaken daw siya eh. Pinabayaan at hindi siya gusto o hindi gusto. At ito ay nakakalungkot na ginagamit ito sa mga bagay na iyon. Ngayon, ang sinasabi niya, aking ama. Okay? Aking ama. Una pala yung pagkakasabi niya, aking ama. Spiritual po ito. Ibig sabihin, spiritually ama niya yung Diyos Ama. Ngayon, gusto ko lang ibalik, medyo mawala tayo. Kayo ba? Tatay niyo na ba yung Diyos ating Ama? O hindi pa? Diba? Lagi nating pinagsasabi sa John chapter 1 verse 12. Ano sinasabi doon? Ano sinabi sa John chapter 1 verse 12? As many as received Him. O sa dinami-dami ng tumanggap sa Kanya, sa kanila binigyan sila ng karapatan na maging mga anak na lalaki ng Diyos. Pati sa kanila na naniniwala sa Kanyang pangalan. So ikaw ba ay anak na lalaki na ng Diyos? At sinabi natin yan nung Friday, ba't anak ng lalaki? Siyempre, pag tayo nasa langit na, wala na tayong gender kung lalaki man tayo, babae. Eh, yung sinabi sa Biblia. Literally, translate po yan. Okay? So, Diyos na yung may problema dyan. Siyempre, wala naman imposible sa Diyos. So, sa langit, magkakasama tayo, magkakapatid. Ngayon, spiritual ba na ama nyo na yung Diyos? Kasi lahat tayo, in general, tatay natin yung Diyos dahil siya yung gumawa sa lahat. Pero pag tinignan natin sa John chapter 8, verse 42 onwards, kapag hindi ka paligtas, ang spiritual mong tatay ay sino? Si Satanas. Di ba? Siyempre kung saan yung spiritual mong tatay, doon ka rin itatapon. Sa walang hanggang kaparusahan. Sa galit ng Diyos. To the wrath of God. At yun yung impyerno. Yun ang nakasabi sa Biblia, di ba? Pero siyempre, pag tatay mo na yung ang Diyos Ama, saan yung Diyos Ama? Doon din tayo. Ngayon dito sinasabi ni Jesus na, Ama ko. Ama ko. Dalawang beses niya sinabi at ito ay naka-highlight na sinasabi niya, tatay ko yan. Iisa kami. At yung sons po doon, pag tinignan sa John chapter 1 verse 12, ito po yung sinasabing binigyan ng karapatan. Pero yung sinasabi ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Siya ay iisa ng anak, iisa ng Diyos. At yung pag-claim niya dito sinasabi, aking ama, aking ama. Ay tunay na sinasabi niya, ako ay kaparehas niya. At sinabi nga sa mga sulat ni Pablo, di ba? Hindi niya kahit kailan nakita na ito ay pagnanakaw na siya ay kapareha ng Diyos Ama. Nasa Philippians yan. Philippians ba yan? Colossians. Galatians. Kalimutan nyo. Okay? So, yung mga bagay na yan, iisa sila ng Diyos Ama. Sinabi niya rin sa John 10:30, the Father and I are one. So, dito, pag tinignan nyo in context, tatay niya talaga yung Diyos Ama at iisa sila ng Diyos Ama, iisa silang Diyos, tatlo yung kanilang persona. Okay? Huwag niyo sabihin na si Jesus, parang, kunyari, ako, tito ako, di ba? Lolo ako, kaibigan ako. Hindi ganun yun. Iba talaga. Iisa sila, pero may kita mo yung katauhan ng ni Jesus. Si Jesus talaga, nagkataong tao pa. Yung banal na espiritu sa bawat isang ligtas ngayon, kasama natin yung banal na espiritu, nananahan sila sa mga bawat isang Kristiyano. Ngayon, yung Diyos Ama ay nasa langit. Siya yung pinaka-head ng iisang Diyos. Misteryo yan, malalaman na natin yan pag tayo ay nasa langit na. Amen? Huwag kayo magbigay ng ibang kahulugan dyan. Okay? So, yun yung bagay na sabi, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Parang, ang nangyayari dito is, ayaw na tignan ng Diyos Ama. I-explanation ng ibang mga theologian, ayaw nang tignan ng Diyos si Jesu Cristo. Bakit? Ba't siya pinabayaan? Bakit siya kailangan mamatay? Kasi kinakarga niya na sa kanyang sarili yung mga kasalanan ng bawat mananampalataya at magiging mananampalataya. At yung nananampalataya noon pa. Ikamamatay niya na doon sa krus. At maaalala po natin ang Diyos Ama, kung tinignan natin sa Isaiah, ayaw niya ng kasalanan.
ang Diyos. Galit na galit sa kasalanan yung Diyos. Ganun yan. So, kumbaga, ito yung napaka-nakadiri, kahindik-hindik na gawain. Kahit anong kasalanan niya, maliit na kasalanan niya, malaki, kasalanan yan. Dinala lahat kay Kristo. Alam yung mga nananampalataya sa Kanya sa Old Testament. Noong mga panahon na yun, sa panahon ngayon, asa mga susunod na mga panahon. Isipin mo, ikinamatay ni Kristo lahat yun. Hindi man marami yung mga Kristiyano ngayon, noong mga panahon noon, yung mga nananampalataya ng Old Testament saints, noong mga Old Testament pa. Pero pag pinagsama-sama yan, ang dami. Ilan yung nagagawa mo kasalanan sa isang araw? Nabibilang mo ba? Sensitibo ba kayo sa mga kasalanan ninyo? Pag binibilang niya, malulungkot kayo, tapos may isa nyo, kunyari, ilagay niyo yung pwesto niyo sa paa ni God. Binibigay mo na lahat. Wala kang reservation, lahat bigay mo. Sabihin natin na namumulubi ka na, mamamatay ka na sa pagod, na sobrang pagmamahal mo sa tao na yan. Pero yung ginagawa ng tao na yan, kunyari pinakamamahal mo yan, may iba pa. Diba, sakit? May kasama ang iba. Sasaktan ka pa. Susugatan ka pa. Pero ikaw, diretso ka rin. Ganun yun. Tapos kakagayin ng Panginoong Jesus yun sa Kanya. Para sino nananampalataya sa Kanya ay hindi maglalaho, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi siya matignan ng Ama. Dahil siya na yung naging sakripisyo sa mga kasalanan nating nananampalataya. Katulad nga sinabi dito, di ba, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ang sabi dito, for He has made Him to be sin. Ginawa ng Diyos Ama na maging kasalanan si Jesus. Ano sinabi doon? Para sa atin. Si Jesus na yung naging kasalanan para sa atin. Yung kasalanan natin, kinuha niya. Who knew no sin? Na kahit kailan wala siyang alam na kasalanan. Alam niya yung mga kasalanan. Pero kahit kailan hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Hindi siya nakipaglaro sa kasalanan. Hindi niya ginawa ang ni isang kasalanan. Ganon katindi yung ginawa ni Jesus. Wala siyang kasalanan. That we might be made righteous. Bakit niya kinuha? Para yung kabutihan niya, yung bilang perfecto niyang tao na walang kasalanan sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, ako kung nananampalataya, ay maging matuwid. Kasi yung bawat isang baliko dyan, baluktot o liko, ay hindi tayo makakapunta sa langit. Gusto ng Panginoon, diretso tayo, tuwid na tuwid. Binigay niya yung buhay niyang tuwid sa atin. Inabsorb niya yung kasalanan ng bawat isang mananampalataya. Sabi nga dito, righteousness of God in Him. Righteousness of God, hindi lang basta magiging matuwid. Ito ay maka-Diyos na matuwid kasi ginawa niya ito ng buong pagmamahal sa Diyos. Nung siya po ay hindi nagkakasala at siya ay buhay. Kaya ganun po katindi na hindi siya nagkasala simula siya ay pinanganak. Wala siyang kasalanan. Kaya nga sinabi, di ba, isa sa priest of believers, sabi Hebrews chapter 4 verse 14, for we have not an high priest, o wala tayong napakataas na pare. Hindi po. Si Yesu Cristo yung pinakamataas nating pare, which cannot be touched with the feeling of infirmities, na hindi, ano yung touch sa Tagalog? Nahawakan o nahihipuan, na makaramdaman o ng damdamin ng, ano infirmities? Infirmity, ibig sabihin sakit. Ang sakit ng tao ay kasalanan. Ang sakit ng tao yung mga tukso. Alam ng Panginoon kung paano ka nahihirapan, paano ka natutukso. Lalo na yung paghihirap mo bago ka matukso. Kasi siya ay tinukso. Bakit sinabi dito?
but was in all points tempted sa bawat isang punto. Lahat ng temptasyon, naranasan niya. Lahat ng paghihirap, emotional, spiritual, physical, nahirapan siya. Like as we are yet without sin. Hindi siya nagkasala ni isa. Ganun po katindi ang nangyari sa kay Heso Kristo na i-absorb niya lahat ng kasalanan ng mga mananampalataya. Kasi bibigay niya yung buhay na walang kasalanan sa mga mananampalataya. Para pag nakita ka niya, doon, sa judgment seat niya, diba? I-judge niya yung mga ginawa mo. Tama yung ginawa mo, pero ito ba'y tama? Na buong puso. Diba? O talagang ayon sa kanyang salita. Be a reward. Ganun po katindi ang mga bagay nito. At marami pa mga salita tungkol po dito. At nakakatuwa po talaga. Sinabi nga sa Galatians chapter 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse of law. Ano ba yung redeemed? Alam niyo ba yung redeemed? Ang pinakamadali siguro sa ngayon ang redeemed ay ganito. Pag meron kang, ano yung mga nasasanla ngayon? Cellphone. Yan ito, cellphone. Mamahalin. Sabihin natin, may sasanla ko siguro to ng 12,000. Diba? Pag sinanla ko to, hindi ko siya basta-basta makakuha hanggat hindi nababayaran. 12,000 mo na nasanla, tutubusin mo ng 15,000. So si Jesus, tinubos niya yung cellphone. Parang ganun, tinubos yung cellphone para mapasa akin rin. Kasi habang hindi pa tinutubusan, doon lang siya sa pinagsanlaan mo. Okay? Medyo mababaw yan. Ang ganito pa yung redeem. Noong mga panahon na yun, noon, may alipin. At tandaan natin ang alipin ay walang karapatan sa sarili. Okay? Pati hininga niya, kung sino yung kanyang Panginoon o yung nagmamayari sa kanya, yung master niya, siya may-ari, pati hininga niya. Ngayon, kapag yung may-ari sa kanya ay malupit, di ba? Inaabuso siya, binubugbog siya, ako anong lapas tanga na ginagawa sa kanya, kung napagtripan siya ng kanyang master, gagawin. Turing sa kanya, hayop lang. Pagtitripan. Ngayon, minsan, noong mga panahon noon, minsan madalas pa nga, minsan yun, sobrang dalas eh. Ang ginagawa na ibang mga tao na hindi po alipin o free citizens, ginagawa nila, nagpapakaalipin sila sa mabubuting mga masters. Binibenta nila yung kanilang sarili para mabili nila yung alipin na nasa masamang master. Para matubos. Ganun yan. Pero si Jesus mas matindi pa. Dahil tayo alipin ng kasalanan, akala natin masaya sa kasalanan. Naluloko tayo ng demonyo, naluloko tayo ng sarili nating katawan, naluloko tayo ng sanlibutan. Ginagawa ni Jesus, sabi niya, kinakawawa itong mga to. Kumbaga, para tayong meron tayong injection dito na hallucination ba? Pero sa totoo, hirap na tayo. Kung isipin nyo, kunyari, ikaw ay talagang, binubugbog na, pero ikaw, saya-saya ako mabugbog. Parang ganun isipin nyo yun. Ang saya-saya naman, sinusugatan ako. Ang saya-saya naman, sinisipa-sipa ako. Diba? Ang saya-saya naman, sinusunog yung kamay ko pa konti-konti. Pinupukpok ng martilyo yung aking mga kuko. Saya-saya. Parang ganun yung kasalanan sa atin eh. Kinakawawa tayo ng kasalanan, sinasabi ng sanlibutan ng ating katawan at ng demonyo, okay yan. Pero habang gumagawa tayo ng kasalanan, tinatorture natin yung sarili natin hanggang po, hindi na tayo maligtas. Pupunta tayo sa infierno. Pero si Kristo, dahil nakita niya yung ating pagkaalipin sa kasalanan, siya po yung naging kasalanan. Ako na lang. Perfecto ako, napakamahal ko, wala akong iisang bahid tungis. Pinakamahal na bagay. Pinakamahal na nilalang. Pagpapalit niya yung sarili niya para sa'yo, para mawala ka doon. Ganun yan. Para hindi ka na matorture. Dinubos ka niya. Ganun po katindi yung sinasabi dito sa Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Ano ba? But
sumpa ng batas. Kasi hindi yung batas yung masama, kundi dahil sa batas nalaman natin yung tama at mali. Kaya sumusunod tayo sa batas, hindi dahil para tayo pumunta sa langit, at hindi rin kahit kailan ganun yun, kundi mahal natin yung Panginoon. Amen. At pag tayo nagkakamali sa batas, at nagkamali na tayo noon, tayo pa rin ay tinubusan na ni Kristo. Hindi tayo pupunta na impyerno. Dahil sa kasalanan natin. Okay? At sinabi nga dito, being made a curse ay ginawang sumpa para sa atin dahil nakasulat, sumpa ang bawat isang nakabitin sa puno. So yun po ang ginawa ni Kristo sa atin. Hindi ko alam kung naintindihan yun, pero pinagpalit niya na siya ay ito-torture kesa sa atin. Amen. Pero siya namatay at nabuhay ng magmuli. Di siya pumunta sa impyerno ha. Namatay siya sa krus. Amen? At siya'y nabuhay ng magmuli. So, ganun po katindi yung 7 last words. Why have you forsaken me? Yung forsaken doon dahil siya na ang kasalanan at that time. Siya na yung tinotorture. Siya na yung sa galit ng Diyos, sa kanya nang nilagay lahat ng mga oras na iyon. So, this fourth point po is forsaken due to sin. Forsaken due to sin. I-forward ko po ito maya-maya. Okay. And number 5 po, fulfillment of prophecy. Sa John 19 verse 28. John 19 verse 28. The fulfillment of prophecy, o sa Tagalog po, ang propesya po ay matutupad. John 19 verse 28 ang sasabi, after this, o pagkatapos ito, Jesus knowing that all things were now accomplished, na alam ni Jesus, lahat ng bagay ay nagawa na. Accomplished is, natapos na yung dapat gawin. Amen? Nakita ni Jesus na natapos na lahat ng dapat gawin, ang sinabi niya, that the scripture might be fulfilled, para yung nakasulat doon sa kanyang salita, yung mga propesiya, ay magampanan, saith I thirst. Sabi niya, tapos na. Tapos na lahat. Yung katawang tao ko, dahil tao siya eh. Nauuhaw ako. Kasi 100% God and 100% man. Hindi siya 50-50. Amen? Actually, hindi po siya nabawasan, nadagdagan po siya ng isang bagay. Kasi Diyos siya 100%, nadagdagan siya ng pagiging tao. Nagkatawang tao siya, nagkaroon siya ng laman. Nagkaroon siya ng bituka, puso, utak ng tao, etc. etc. Ganun po si Jesus. At sa oras po na yun, bilang isang tao, nauuhaw ba tayo? O minsan-minsan ba nauuhaw tayo? Pero pag nauuhaw, lahat tayo siguro mahilig sa soft drinks. Sino hindi mahilig sa soft drinks dito? Paborito kong soft drink, syempre Coke, Coca-Cola. Ewan ko, sa inyo, Pepsi siguro. Yeah. Pangalawa, Mountain Dew. Pero masarap talaga yung tubig. Yung malamig. Yung mainom na hindi sobrang lamig na pag ininom mo, magigiyelo sa iyong bibig. Hindi ka na. Kasi sobrang lamig pag ganun, di ba? Pero yun yung mga masasarap. Tubig na malamig talaga. Lalo pag uhaw na uhaw. Kasi pag soft drinks, mamaya, mauuhaw ka na naman. Mas mauuhaw ka pa pag soft drinks eh. Pero yung mga bagay na yan, siya yung naging tao. Bakit? Kasi alam niya lahat na ng propesya ay nangyari na. O, nagampanan niya. Ito mga bagay sabi, John 19 verse 28, knowing that all things were accomplished. Ano ba yung kailangan i-accomplish ni Jesus na mga panahon nito? John 19 verse 28, no? Ang daming mga bagay na na-accomplish. Tayo, kunyari sa aking trabaho, ma-accomplish ko isang trabaho. Actually, usually it's 1 minute or 2 minutes yung trabaho ko. Makikinig ka pa doon sa recording, nakikipag-usap isang tao doon sa AI. Tapos, konti-konti yan, papakinggan ko. Tapos, dapat saktong-sakto kung saan nakalagay yan. Minsan nakakalito dahil nag-overlap yung, kunyari nagsasalita ako. Yung kunyari nagsasalita. Di ba, minsan magkasunod dyan. Dapat hindi nag-overlap yung salita eh. Kaya minsan tagal-tagal ko, 2 minutes lang, naabot ako ng 4 na oras, natapusin yun. Minsan 6, 7. Sabi ko, hirap. So, pag natapos ko yun, tapos nalagay ko na rin yung mga tags doon na ito ay si AI, ito ay noise, ito ay mga ano, tapos na. Pag na-accomplish na yun, naantay ko na lang yung bayad. Titignan ko, may kailangan ako asikasuhin ulit. Ng quality assurance. Pag natapos na ng quality assurance na approve na, sahod na lang inaantay.
may na-accomplish. Sa mga gawaing bahay ng mga tao, mga bata, mga nanay, mga tatay, di ba? Lalo na pag weekend, Sabado, lalo ng bata, o bawal akong umalis ng bahay, gumala, o pumunta man sa aming mga project, sa school man yan, o kung ano-ano, hanggat hindi ako naglilinis ng kwarto ko at yung nakatokang gawain bahay ko sa araw na yan. Either magdadamo ako doon sa aming likod, magtatabas ng puno, magtitrim ng puno, magpapaligo ng aso, o maglinis ng banyo, o maglalaba. Toka-toka kaming tatlong magkakapatid dyan eh. Paiba-iba kami. May nakatoka ba sa'yo? Wala. Kasi walang ano na. Kasi yung mga bagay na yan, bawal kami maglaro hanggat hindi namin nagagawa yan. Bawal din kami pumunta sa project namin sa school. Kahit school pa man din, sasabihin ng tatay, bumagsak ka, hindi kumuha ng gawain bahay dito eh. Ano mo pa yung school? Hindi magising ka ng maaga. Ganun po kami din disiplina. So, dapat tapusin ko, accomplish ko muna yun bago ako magawa ng gusto ko. Pag nagawa ko na yun, libre na. Sana yung mga bata dito, ganun din ginagawa sa inyo ha. Mga magulang, magandang gawa nyo. Hindi ko alam kung paano yung style nyo, pero ganun yung ginawa sa akin ng tatay namin, nanay. Pag hindi nagawa at pasaway kami, pak yun. Palo. Di ba? So, yung mga bagay na yan. So, dito sinasabi, it's accomplished. Ano ba yung mga na-accomplish na Panginoon? Siguro, iisipin nyo dito, uy, tapos na. Na-torture na ako. Nahampas-hampas na ako ng may taga dyan. Nilagyan na ako ng koronang tinik. Pagkalagay pa ng koronang tinik dyan, pinagpapalo pa ng yantok. Di ba? Kinarga ko na yung krus. Hinila yung mga balbas-balbas ko ng buo. Nakapako na ako. Kinarga ko na yung kasalanan ng mga tao. Ako na yung naghirap para sa kasalanan ng mga mananampalataya. Accomplish na. Pero hindi lang po yun yung nangyari. Kasi pagdating pa lang ni Jesus dito sa mundo, kailangan wala siyang kasalanan. Diba? Nabuhay siya bilang isang magandang halimbawa sa bawat isang kabataan na masunurin sa magulang. Pagdating ng mga edad 30 years old, 30 anyos niya, ano nangyari? Siya naman po ay nagpalaganap ng magandang balita. Nagmilagro, lahat ng bagay na yun. Itinuro niya ng tama yung salita niya mismo. Itinama niya yung mga maling turo ng mga tao. Diba? Ang daming himala, ang daming kabutihan na ginawa. Nagpakain siya. Nagawa mo. Diba? Para lang sa atin. Ngayon, bare months na. Sumisilip-silip lagi si Jose Marichan. Whenever I see girls and boys running lantern on the streets. Ano nangyayari? Sineselebrate natin yung pagkapanganak ni Kristo. Bakit? Kasi binigay ni Kristo yung kanyang sarili para maging alay sa atin. So, doon pa lang napakabigat na yun eh. Masaya-saya ko sa langit pero pupuntahan ko kayo para mabuhay bilang perfectong nilalang para maging sakripisyo sa inyo. Ang dami niyang in-accomplish dito sa lupa. At ito yung pinakahuling accomplishment ang ginawa niya. Napakahirap, pinagdasal niya pa doon sa hardin ng Getsemani. Ama, kung pwede, ilapalagpas mo itong kopita sa akin. Ibig sabihin itong pagpapasakit sa akin. Pero, ang iyong kagustuhan ang masusunod. Yung mga bagay na yan. Kasunod yung kagustuhan, Ama. Naligtas tayo. At yung mga hindi pa ligtas, meron kayong pag-asa. Kung tatanggapin nyo lang mula sa inyong puso na si Kristo ay Panginoon, ibig sabihin din nun, alam nyo makasalanan kayo, tatalikuran nyo yan. Sobrang lungkot nyo dahil nagkasala kayo sa Panginoon mismo. At magiging pagmamayari kayo ng Panginoon, alipin kayo at susunod kayo ng buong puso sa Panginoon. Kaya sinabi niya at this time, tapos na, relax muna, I thirst. Kasi hirap na hirap isip. Ibig sabihin mo, dugon-dugo na siya doon. Bali-bali yung buto. Dumadana pa ng dugo doon sa cross dahil nakapako siya. Imposibleng hindi maagos yung dugo sa kanya doon. I thirst.
Diba? Konti relaxation pero hindi siya pinag-relax. Ano nangyari? Pag tingnan natin dyan, nilagyan sa isang sponge. Yung hisop kasi para stick na eh. Diba? Tinusok doon. Tapos ano yung laman ng sponge, hindi man tubig. Ano yan? Atdo, tsaka ano yung vinegar? Suka. Inumin mo ba yun? Hindi, di ba? Oo na ako ka. Tinorture talaga siya ng mga tao. Pero may kita, it was accomplished. At gusto niya sana muna kahit makarelax yung katawang tao. Dahil 100% man siya to. Pero may nyo rin, yung mga bagay na kailangan niyang gawin sa propesya ay natapos na. Sinabi nga sa Psalms chapter 69 verse 21, they gave me also gall for my meat, and in my thirst, they gave me vinegar. Ibig sabihin, binigyan nila ako ng apdo para sa aking pagkain. At sa aking uhaw, binigyan nila ako ng suka. Isipin nyo na lang si Jesus, niligtas, nagsakripisyo, para sa ating kasalanan, itinubos tayo, binigay niya yung sarili niya bilang tagatubos sa ating mga kasalanan, pero tinuring ng mga kasalanan sa kanya na hindi pa nananampalataya. Yung kanyang kakainin is Apdo. So, charap-charap. Kahapon, ano ba yung ulam namin kahapon? Ay, si nanay, may pansit eh. Chowking eh. Isang araw pala nung Wednesday, nagluto kasi ako ng pata eh, nilagang pata. Pag naglalaga ako ng pata, hindi po ako naglalaga ng pata ng pressure cooker mga 4 na oras, 2 oras ako naglalaga lagi. Kasi lumalabas yung lasa nun eh. Yung una, gigisa mo sa sarili niyang mantika. Pag naggisa na, syempre may bawang yan. Tapos lalagyan maraming sibuyas para mas masarap. Kasi madalang na ako mag-betchin eh. So, katapos nun, pero nilagyan ko pa rin ng ginis na mix. Mga 4 na oras yun. Tapos naman, nilagyan ko na rin nung tapos na, nilagyan ng gulay. Mga gulay, masarap. Mas masarap ka pag natunawan pa ng minsan isang 1/4 ng patatas pag natunaw yan, dinurog. Mas masarap yun eh. Hindi nyo na alam, masarap talaga yun eh. May samba, may mais. Diba, mas tamis ng mais. Masarap kain eh. Tapos yung pata. Yun talaga yung pag ginanon mo, falling off the bone eh. Dahil 4 na oras ka pinapalampot, 2 oras eh. Sarap. Tapos yung masarap kainin. O kaya, sino mo mahilig dito sa liempo? Inihaw na liempo. Hindi niya alam liempo. Bacon. Burger. Ayan, mga burger. Mga gusto ng mga bata, burger. Buhay na may burger. O may pupunta McDo mamaya. Diba masasarap? Pag gutom na gutom tayo, gusto natin yung masarap na pagkain. Pag aho na aho tayo, gusto natin yung kaya masasarap. Pero dito hindi. So it is finished. I just want to reiterate dito dahil si Jesus po gusto mag-relax pero hindi siya nakapag-relax pa rin. Pero sabi niya, propesya ay natapos niya. Kaya sabi niya, I thirst. Okay. Relax na muna ako. Pero ganun pa man, hindi siya binigyan ng palugid ng mga tao. Kawawa. Kinawawa natin ng Panginoon. So dito, fulfillment of prophecy. Point number 5. Ang bilis naman ng oras. Point number 4 is forsaken due to sin. Point number 6 is finished for everyone. Sabi nga dito, ay yung sinabi natin, fulfillment of prophecy pala yung 4, 5, and 6 is finished for everyone. When Jesus therefore had received the vinegar, he said it was finished, and he bowed his head and gave up the ghost. Pagsama ko yung fulfillment of prophecy and finished for everyone. So 5 and 6, pinagsama na po natin yan. Naisama ko kasi parehas din sinabi dito, I thirst. At sinabi niya rin sa verse number 6, it is sa point number 6, John chapter 19, verse 30, when Jesus had received the vinegar and said it was finished, he bowed his head and gave up the ghost. So sinabi niya dito, kasi nung mag-relax siya, fulfillment of prophecy, sabi niya dito, I thirst. Diba? Dahil nakita niya, patapos na yung mga bagay na yan, na-accomplish na yung mga bagay na yan. It is already accomplished, and dahil nagawa na, nabigyan siya ng, dahil ayon sa propesya, bibigyan siya ng, huli na yan eh, ng vinegar tsaka gall. Tapos na lahat, sabi niya, tapos na. Accomplished na yung mga bagay na dapat niya gawin, pero ito ay finished na. Tapos na yung propesya. At sa oras na ito yung tunay na relaxation. Mamamatay na ako. Pero at this time, hindi siya mamamatay
napupunta ka agad ng langit. Kasi ikatlong araw pa. After 3 days, ikatlong araw, di ba kunyari siya ay namatay ng Thursday, Friday, Saturday, Sunday, buhay siya. Doon siya akit sa langit. Ito'y kamatayan talaga na kamatayan. Okay? Hindi pupunta na impyerno, ha? Okay, so yun. Sabi, tapos na lahat. Katulad na pinag-usapan natin kanina, tapos na lahat. At sa oras na ito, may maliligtas na. Dahil sa aking sakripisyo. Dahil sa aking sakripisyo, ikinamatay ko na yung kasalanan ng mga tao. Tandaan niyo po yun, ha? Kahit kailan, hindi po tayo ang gumagawa ng mga action para tayo maligtas. Tinapos ni Kristo yung kanyang mission, na-accomplish na, natapos na lahat ng propesya tungkol sa kanyang pagkamatay. Ito na yung last. Finish na. Mamamatay na siya. Namatay siya para sa ating kasalanan. Dumanak na yung kanyang dugo. Dahil yung dugo, nandoon yung buhay sa dugo eh. Hindi niya tinapon yun. Talagang ibinigay niya yung buhay niya sa mga tao. Ganun po ka-importante yung dugo. There is life in the blood. Amen? Kasi yung dugo yung nagtatransport ng mga mineral sa atin, di ba? Sa bawat isang parte na katawan. Oxygen at kung ano-ano pa. Ganun katindi na sa'yo. Isipin nyo, no? Diyos ka, pag ikaw yung Diyos, masaya ka doon. O kanya, ikaw yung pinakamata sa lahat, magpapakababa ka, ikaw yung pinaka-nakakadiri sa lahat. Isipin mo siya yung pinaka-mataas sa lahat, pinaka-kagalang-galang sa lahat, pero siya yung magiging pinaka-nakakadiri sa lahat. Kung gabaga, ikaw ay langit, magiging tae ka. Literal. Tayo naman, tae tayo, magiging langit tayo. Dahil kay Kristo. Amen. Medyo brutal yung ating ginamit. Pero ganun talaga yan eh. Yung tae ba, masarap hawak-hawakan? May tae. Ew. Hindi. Eh pag langit yan, uy, nakakatuwa naman. Ito yung pinakamagandang bagay sa lahat. Diyos yung pinakamagandang bagay sa lahat. So nagpalit tayo. Diba? It is finished. Tapos ang dami pa rin sa atin, ayaw maniwala, hindi, kailangan ko muna magsumama, maging ganito, kailangan ko magpabinyag muna, kailangan magpakabait muna ako, etc., etc. Bago ako makapunta langit. Ayaw maniwala sa ginawa ni Kristo para sa atin. Gusto nila sarili nilang lakas. Kahit kailan hindi tayo maliligtas sa sarili natin lakas na sarili natin gawa, kundi kay Kristo lamang. Perfecto ka ba? Hindi ka ba nagkasala? Na tayo makasalanan. Sinabi, for all of sin and fall short of the glory of God. Tae tayo. Pero pinagpalit ni Kristo para sa atin. Pag mananampalataya ka sa Kanya. Amen? So yun. Finished for everyone. For everyone that are faithful, yung tunay na mananampalataya. And the last point is farewell. Sabi sa Luke chapter 23, verse 46. And when Jesus had cried with a loud voice, nung si Jesus po ay umiyak na napakalakas na boses, malakas, talagang sumigaw, sinabi niya, Ama, sa iyong kamay, binibigay ko ang aking espiritu. Sinabi niya, ikaw ang nagtubos sa akin, o Panginoong Diyos ng katotohanan. So, yun po yung nangyari. Ano dito? Father, into thy hands I commend thy spirit. Sabi dito. And, Father, into thy hands I commend thy spirit. And having said this, he gave up the ghost. At nung sinabi niya, binibigay ko sa iyo ang aking espiritu, at nung sinabi niya, ay, binigay niya na yung banal na, o give up niya na yung banal na espiritu at siya ay tunay ng namatay na tao. Amen? Yun po yung nangyari sa kanya. Patay na siya. At that time. At ito yung malungkot. At sineselebrate ng mga Romano, every Holy Week, is patay daw si Kristo ng mga oras na yun. Diba? Dahil yung mga bawal nun. Bawal kayong kumain ng baboy. Ito ba?
Ba nag-aayuno? Okay. Wala namang masama siguro doon pag kayo ay mag-aayuno, pag kayo nagdarasal talaga sa Panginoon. Pero pag mag-aayuno dahil pakitang tao na, huwag na lang. No? Kasi yung pag-aayuno talaga is, nangyayari ka talaga yung naturally sa isang tao. Kapag kunyari natural katulad kay David, kasi meron kang pinapanalangin sa Panginoon na paulit-ulit eh. Hindi yung paulit-ulit na may sinaula kang prayer, kundi yung katulad nangyayari kay David, pinagdarasal niya yung kanyang anak na sana gumaling. Lord, pagalingin yung anak ko, Lord, pagalingin yung anak ko. Nangungulit talaga siya. Ganun yun eh. Sobrang lungkot. Pero minsan talaga natin, minsan, it is a drive ng church o ng pamilya na magdasal at hindi kakain. Kasi hindi ito express delivery para masagot yung prayer. Kasi pag hindi ito kagustuhan ng Diyos, hindi pa rin ito masasagot eh. Sasagutin yung sagot ng prayers nyo, katulad ng pag sinabi natin ng Friday, is kung ano yung kagustuhan ng Diyos, ito yung sagot sa aking prayer. Katulad yung sagot ng prayer ni God, doon sa prayer ni David, nasabi ni David, God, Ama, kung pwede, huwag mamatay ang aking anak. Pero yung sagot sa kanyang prayer, kailangan mamatay ng anak mo. Amen? Ganun yung sagot eh. Tandaan natin yung Diyos yung may control sa lahat. Amen? But all things work together for good for those who love God and called according to His purpose. Okay? So dito, siya po balik tayo sa farewell, nagpaalam na si Jesus. At ang napaka-importante po dito kapares ng Psalms na bayan sa una Psalms chapter 31 verse 5. Psalms 31 verse 5. Ang Salmo sa chapter 31 verse 5. Ito yung sinabi ni David, into thy hand, sa iyong kamay, I commit my spirit. Yung kanyang kaluluwa. Si David, yung kanyang kaluluwa. Thou hast redeemed me. Tinubos mo ako, Ama. O Panginoong Diyos ng katotohanan. Ineko ni Jesus. Kasi propesya po ito eh. Yung sinabi ni David, kahit ito po yung kanyang dasal, propesya din po ito na sasabihin mismo ni Kristo doon sa krus. Pero yung Espiritu po ni Kristo, sino yun? Yung banal na Espiritu. Amen? At yung banal na Espiritu po yung kapangyarihan na ginagamit niya para siya po ay maging perfecto dito sa lupa. Oo, Diyos siya, pero nilimitahan niya yung kanyang sarili sa pagkatawang tao. Kaya niya limitahan yung kanyang sarili. Pero yung mga bagay, paano 40 days, hindi siya kumain, paano siya hindi nagkaroon ng kasalanan, isa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Iba napakaganda nun? Pag tinignan niyo sa 1 Corinthians chapter 6, know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit? At sinabi rin sa John at marami pang mga verses na yung banal na Espiritu yung nagpapaalala sa atin. Yung banal na Espiritu, sa Romans nga, siya ang nagdarasal para sa atin, yung mga bagay na hindi natin alam sabihin sa Panginoon. Siya yung nagbibigay niyan. Lahat ng bagay na nagagawa natin is dahil sa lakas lamang ng banal na Espiritu. Lahat ng magandang bagay. Maganda, ibig sabihin, tama sa mata ng Diyos. Pero dito sa oras ito, kailangan na mamatay ni Kristo. Finish na, accomplish na, finish na. Sabi niya, Ama, sa inyo na ang aking Espiritu. Kaya na sa Hebrews chapter 9 verse 14, sa farewell ni Kristo, Hebrews chapter 9 verse 14, ang sabi dito, how much more shall the blood of Christ, how much more, gaano pa katindi na ang dugo ni Kristo, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God. Sa pamamagitan ng kaya kinuha ko tong verse na ito kasi ito po ay parallel sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, ay ginawa niya yung lakas niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kanyang inalay ang kanyang sarili na walang kahit anong dungis. Spot po ay dungis. Okay? Walang halong dungis para sa Panginoon. Purge your conscience, sa talagang tinanggal yung, inayos yung konsensya, ang purge kasi sa pag-aalis ng mga masasamang bagay sa iyong konsensya sa isip. Ang purge po sa, kung hindi po nagkakamali, ayaw na tingnan yung Greek purga. Tawag natin yung purga. Pag pinupurga ka, ano tinatanggal sa'yo? Bulate. Diba? So dito, pinupurge, tinatanggal yung mga dumi sa iyong konsensya. From dead works to serve the living God. Ano yung na-purge dito? Sabi, sa mga maling gawain, para ikaw ay magsilbi sa buhay na Diyos.
So, ganun ginawa ng banal na Espiritu. Ginamit ni Jesus yung Espiritu niya mismo para siya ay maging malinis. At sa pamamagitan nito, siya ay naging offering para malinis yung konsensya natin papunta sa buhay na Diyos. So, yung mga bagay na yan, importante yung farewell na to kasi makikita natin lahat ng bagay, inasa niya pa rin sa Diyos. Iisa sila. Pero inasa niya bila example para sa atin. Wala tayong kawala. Pag sinasabi mo ikaw ay mananampalataya, pag sinasabi mong ikaw ay pagmamayari na ng Diyos, pag sinasabi mong Panginoon mo si Jesus, diyan yung banal na Espiritu. Amen. At sa ngayon, salamat sa Panginoon sa lahat ng ginagawa ng tama at umasa kayo sa Panginoon. Diba? Alam niyo yan, meron kayo nagagawang tama. At maganda yung Espiritu ninyo dahil sa banal na Espiritu, hindi kayo nagmamayabang. Pero salamat sa inyo. Sa bawat magandang example ni church na naipapakita sa mga tao. Dahil sa buhay nyo, pag maganda ang inyong ginagawa, dahil ayon ito sa salita ng Diyos, dahil buong puso nyo ginagawa sa Panginoon, may taong nakikita na buhay yung Diyos. Amen? Siya'y namatay para sa atin. Nag-farewell siya ng mga oras na ito. Pero siya ay buhay na buhay sa atin dahil sa banal na Espiritu. It may be farewell ng mga oras na ito, but on the third day, siya ay nabuhay na magmuli and eternally sa lahat ng mananampalatayang banal na Espiritu na sa atin. Kung ginamit ni Jesus yung banal na Espiritu para gawin yung mga tama, gamitin din natin ito. Wala tayong excuse para hindi tayo makagawa ng tama. Oo, katawan natin may hirapan. Di ba napaganda ng ginawa ni, ng tatlo? Sila Abednego? Shadrach, Meshach, Abednego. Si Hananiah, Azariah, tsaka si, ano ba yung tunay nilang pangalan? Hananiah, Azariah, tsaka isa. Shadrach, Meshach, Abednego kasi mas kilala sa kanila dahil yung nakasanayan ng tao eh. Okay? Sabi nila, sige, sunugin mo kami. Pero, sasabihin ko sa iyo, mahal na Emperor Nebuchadnezzar, pag gusto ng Diyos, kami ay maliligtas. Pero kung hindi ka gusto ng Diyos, kami ay maliligtas sa apoy na ito, kami pa rin ay mananampalataya sa Panginoon. Amen? So, ganun pa man, sila ay empowered din ng banal na Espiritu. Kasi hindi naman ibig sabihin, kung tayo mananampalataya, makakaligtas tayo sa lahat ng mga kahirapan eh. Charlie Kirk, napakatindi niya mag-defend ng kanyang faith through the Bible. Ano nangyari sa kanya? Nakita niyo sa Facebook? Dito yata sa likod ng galing yung bala? Sa harap? Sa harap ba yun? Dito nakita ko, bigla, eh. Nagsasalita lang siya, bigla. Diba? Na martyr. Not all the time. Diba? Mas marami pa sa atin dahil hindi natin ito lugar. Okay? Ang talagang citizen tayo. Pag ikaw ay Kristiyano, saan kayo citizen? I'm dwelling in bigla lang. Doon tayo sa langit. Diba? Doon yung citizenship natin. Kaya tayo nahirapan kasi this is a cursed world. Amen. And inaantay-antay natin yung rapture. Inaantay-antay natin na makasama na natin yung ating Diyos. Pero huwag niyo kukunin yung buhay, ha? Never, never yan. Yun, ayaw na ng Panginoon na pinapatay natin yung ating sarili. Pag nananampalataya tayo sa Panginoon, pagdadaanan natin yung hirap na kailangan paghirapan, pero I pray bilang inyong pastor na hindi kayo mahirapan. Amen. Sana blessing. At pagkaroon na kayo ng blessing, i-offer niyo sa Panginoon. Amen. Hindi ko na i-reiterate ng mga klase offering yan. Etc. So, maraming salamat. So again, from the first point from last week, forgiving the unlearned, forgiven with grace, female are not second-class citizen, forsaken due to sin, fulfillment of prophecy, finished for everyone that is faithful. Kalimutan ko talaga ng faithful to. Farewell. Pero this farewell, again, yung nagamit ko na yung farewell, pero yung point natin dito is we will use the Holy Ghost. Okay? Susunod tayo sa Kanya. Tayo yung ginagamit. Pero gamitin natin yung kapangyarihan na pinapagamit sa atin ng Diyos.
At yun yung kapangyarihan niya. At kahit kailan din natin pagmamayabang yung ating ginawa. Sabihin natin, salamat sa Diyos. To God be the glory. Nagawa ko itong bagay na ito. At tulad po ngayon, let's pray. Bow your heads. Close your eyes. If you're not yet saved, hindi ka paligtas, hindi mo alam mo yung kaligtasan, ibig sabihin, hindi mo alam kung ikaw ay pupunta na langit o impyerno. Ang kaligtasan po ay kaligtasan sa kasalanan. Dahil sinabi sa Romans chapter 6, verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Pag ikaw talaga alam mo, ikaw yung makasalanan, pagsisihan mo yan, ikumpisan mo yan, at ibig sabihin, ayaw mo nang gawin ito. At ay Lord, ikaw pala ang Panginoon. Gusto ko na talaga ikaw ay ang aking Panginoon, ako ay alipin mo, pagmamayari mo. At pag talagang mula sa puso na gusto mo na talagang maging alipin ng Panginoon, maging sunod-sunuran at wala ka ng karapatan sa iyong sarili, maliligtas ka. Yes, mahirap. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, magagawa yung mga bagay na ito. At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. I pray, Lord, sa mga hindi paligtas, na hindi nila tigasan ang kanilang ulo. Hindi sila magkaroon ng unforgivable sin. Naway, Panginoon, tanggapin nila na sila ay makasalanan, pagsisihan nila ito, at talagang sila po na magiging mananampalataya na si Jesucristo ang kanilang Panginoon, gusto nilang pagsilbihan ng buong puso. Sabi niya, kung sino man ang tumawag sa pangalan mo bilang Panginoon, sila ay maliligtas. And I also pray din, Panginoon, na sana maalala namin kung ano yung mga importansya nitong 7 last words. Maaari namin makalimutan, pero may mga teknolohiya para ito maalala namin. Naway nag-notes po kami para dito. At naway, Panginoon, hindi lang notes, isa sa puso namin ito, pag-aaralan namin kung tama po ang nasambit ng preacher para po mas malinawan kung meron mga katanungan o kung may kamalian ay masabihan po yung preacher. Pagkat Panginoon, lahat ng tama ay galing sa inyo, hindi po sa akin. Naway kayo po mapaluwalhati. Hindi po ako, pagkat ako ay gamit lang, ngunit ako ay nagpapasalamat na magamit po ninyo dahil hindi ako karapat-dapat. Maraming salamat, Panginoon, na kayo po ay talagang nabuhay dito sa mundo. Malapit na po yung Pasko. Sana malaman namin na yung Pasko na ito is talagang oras ng inyong pagsisimula ng sakripisyo sa amin bilang isang tao. Dahil binigay